Dear IFM, parati nating sinasabi na lahat ng tao ay may karapatang bigyan ng pangalawang pagkakataon. May iba na nagbabago upang mas maging mabuti. Pero may iba naman na sinasayang ang tsansang binibigay sa kanila. Hanggang sa paulit-ulit pa rin nilang ginagawa ito na dumarating na sa puntong hindi na talaga sila nabibigyan ng pagkakataong magbago. Mga idol, tuwagin niyo na lang ako sa pangalang Caleb. Ngayon pa lang, aaminin ko na may pagka-easy-go-lucky akong tao. Ayoko ng masyadong nahihirapan. Kaya kung may paraan para maging madali ang lahat para sa akin, iyon ang ginagawa ko. Pagdating naman sa pakikipagrelasyon, inaamin ko rin na lapitin talaga ako ng mga babae. May pagka-friendly kasi ako, kaya yung iba nami-misinterpret nila yon. At kahit alam ko na ganun na ang nangyayari, hindi pa rin ako umiiwas kahit iyon na madalas ang pag-awayan ng girlfriend kong si Apple. Bakit mo ba kasing ginagawang big deal yan? Wala naman talaga eh. Sigurado ka bang wala? Tignan mo nga yung palitan ninyo ng chat. Yan ba yung wala lang? Wala naman talaga eh. Basahin mo kasi na mabuti yung sinasabi niya sa akin. Nagpapasalamat siya dahil sa ginawa kong pagtulong sa kanya sa isang lesson niya. Yun lang. Anong masama dun? Lahat! Kasi yung babaeng yan, may gusto yan sa'yo eh. If I know, gusto kanyang agawin sa akin. Yun. Malandi kasi yan eh. Ilang boyfriend na yung inagaw niyan? Eh sino ba kasi yung nagsabi sa'yong magpapaagaw ako ha? Apple naman. 1 year na tayong dalawa oh. Ngayon mo pa ba ako pagdududahan ha? Eh may tiwala ako sa'yo. Pero sa babaeng yan, wala. Kaya iwasan mo na yan kung ayaw mong tayong dalawa yung magkaproblema. Alam mo no, hindi ko talaga magets yung... Alam mo kasi minsan ang babaw ng mga pinagseselosan mo eh. Hindi ka naman ganyan dati ah. Napag-uusapan naman natin lahat dati na maayos tapos ngayon biglang nakataas na agad yung boses mo. Ewan ko. Hindi ko alam. Basta naiinis ako, nagsiselos ako. Ay nako. Babe, wala ka nga kasing dapat ikaselos kay Kay. Maniwala ka naman sa akin oh. Bakit naman kita ipagpapalit doon? Ewan ko. Siguro kasi mas maganda siya sa akin. Mas sexy. Mas... Seryoso ako, Caleb. Kaya huwag mo kong pagtawanan, pwede ba? Stress na nga ako sa lahat ng bagay, sumasabay ka pa. Ang dami-dami kong iniisip ngayon, kaya please lang, Caleb. Huwag mo nang dagdagan dahil konting-konti na lang mababaliw na ako dito. Sige na. Sorry na, okay? Wala lang kasi talaga yun. Saka hindi kita ipagpapalit kay Kay. Mas maganda ka kaya dun. Kaya huwag ka na magselos, okay? Ewan ko sa'yo. Uy, sige na. Bati na tayo. Sige na, babe. Bahala ka. Ikaw din ang may stress kapag hindi ka nakikipagayos sa akin. Hindi mo na siya kakausapin kahit kailan ha? Ni chat, ni ngiti, o kahit tango, wala ha? Okay, masusunod po, ma'am. So, ano? Ayos na ba tayo? Bati na tayo? Ay, okay. Basta wag mo lang uulitin yun. Opo, ma'am. Basta wag mo rin kakalimutan na ikaw lang mahal ko. Wala nang iba, hindi tayo mag-aaway. Alam ko na parang inuuto ko lang si Apple kapag sinabi ko sa kanya na mahal ko siya. Pero mga idol, totoong mahal ko ang girlfriend ko. Patunay yon sa halos ilang taon naming pagsasama. Hindi kasi ako yung tipo ng lalaking nananatili ng matagal sa isang relasyon at nagawa ko lang yon kay Apple. Hanggang isang araw, may ibinalita siya sa akin na biglang nagpahinto sa pag-ikot ng mundo ko. Buntis si Apple. Noong mga panahon na yon, hindi pa ako handang maging ama. Gusto ko pang enjoyin sana ang buhay binata ko. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Kaya naman sa sobrang takot, nagpanik ako bigla at umalis sa bahay namin. Ilang araw kong hindi kinausap nun si Apple dahil sa tuwing tatanungin niya ako kung ano ang plano ko, wala akong nasasagot. Caleb, gumising ka na! Gumising ka na nga sabi dyan eh. Apple? Anong ginagawa mo dito? Teka, anong oras na ba?
At talagang tinanong mo kung anong oras na at anong ginagawa ko dito? Malamang para kausapin ka. Bumangin ka na nga dyan, dali, mag-uusap tayo. Paano mo nalaman kung nasan ako? Sa mama mo. At sinabi niyang nandito ka raw natutulog sa bahay ng pinsan mo. Ilang araw ako chat ng chat sa'yo. Nakailang missed calls na ako sa'yo. Pero ni isang beses ni hi, ni hello, wala akong natatanggap. Sorry naging busy lang Sorry. Busy. Tapos sorry. Bakit ano bang ginagawa mo dito? Wala naman, di ba? Ano yun, busy ka lang at nakahilata dyan sa kama mo at natutulog habang ako hindi mapakali dahil sa sitwasyon ko. Caleb, ano ba nangyayari sa'yo? Wala nga. Anong wala? Pwede ba? Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko dito sa pagbubuntis ko tapos nagkakaganyan ka? Nasabi mo na ba sa mga magulang mo na buntis ka? Malamang hindi pa. Ilang araw na kitang hindi makontak, paano ko naman gagawin yun? Bakit kailangan mo pa akong kontakin para lang magsabi sa mga magulang mo? Ano ba pinagsasasabi mo? Di ba nga, ang usapan nating dalawa, magkasama tayong magsasabi. Bakit kailangan mo pa akong tanungin ng mga ganyang bagay? Sandali nga, iniiwasan mo ba ako? Hindi. Hindi daw. Kung hindi pa ako magtatanong sa mama mo kung nasan ka, hindi ko malalaman na nandito ka sa pinsan mo. Dun palang malinaw na iniiwasan mo ko, Caleb. Sabihin mo nga sa akin kung ano yung nangyayari sa'yo. Bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi ko kaya, Apple. Ano? Anong hindi mo kaya? Apple, hindi ko pa kaya maging ama sa edad kong to. Ganun na lang yun? Kapag ayaw mo, aalis ka na lang? Hahayaan mo na lang na ako yung humarap sa responsibilidad na parehas nating ginagawa dapat? Ang dahilan mo sa akin dahil hindi mo pa kaya. I'm sorry. Anong sorry? Mo ako sasabihan ng ganyan dahil alam mong hindi ko tatanggapin yan eh. Hindi ka man lang naaawa? Buntis ako, Caleb, at ikaw ang ama. Akala ko kaya ko na panindigan ka. Akala ko kaya ko na maging responsable pero na-realize ko kasi masyadong mabigat to para sa akin. Matatali ako sa isang sitwasyon na hindi ko naman sinasadyang gawin. Hindi ko na magagawa lahat ng gusto ko sa buhay. Yung pangarap ko, pati yung kalayaan ko, mawawala rin. Ang dami ko pang gustong gawin, Apple. Ang dami ko pang hindi nagagawa. Ano ba yung mga sinasabi mo? Apple, hindi ko pa kaya. Hindi pa ako handa. Halos mabaliw na nga ako sa kakaisip kung paano ko gagawa ng paraan yung pagbubuntis mo na yan eh. Pero wala akong magagawa. Wala rin akong maisip eh. Akala mo ikaw lang? Yung ikaw lang ang halos mabaliw sa kakaisip kung paano tululusutan. Ako rin naman Sa ating dalawa, ako yung mas maraming masasakripisyo. Yung pag-aaral ko, yung mga pangarap ko, yung reputasyon ko bilang babae. Please, Apple. Intindihin mo naman ako. Intindihin? Caleb, narinig mo ba yung mga sinasabi mo sa akin? Gusto mong intindihin ko yung kagustuhan mong takbuhan ko tong pagbubuntis ko. Kahit sinong babaeng nabuntis, hindi maiintindihan yung buwisit mong dahilan eh. Nangako kang hindi mo ko iiwan, nasan na yon? Tawarin mo ako, Apple. Pero kasi, hindi ko pa talaga kaya eh. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo ngayon, pero gusto ko pang ituloy lahat ng mga pangarap ko. Huwag mo nang idahilan sa akin yung mga pangarap mo. Dahil wala kang pangarap, Caleb. At mas lalo mong pinatunayan sa akin na wala kang kwentang lalaki dahil makasarili ka. Wala kang paninindigan at hindi mo ako minahal. Apple, Hindi! Wala kang paninindigan at wala kang kwentang tao! Mga idol, yon ang unang pagkakataon na nakita kong galit na galit si Apple sa akin. Pagkaalis niya noon, hindi na ako nakapagsalita agad. Hindi ko alam kung paano ko babawiin ang lahat ng sinabi ko o kung gusto ko pa bang bawiin. Ilang araw kong pinag-isipan ang lahat. Ilang araw akong natahimik. Ang mundo ko. Kung sa ibang lalaki yon, siguradong matutuwa sila. Pero ako, nakaramdam ako ng pagkukulang sa puso ko.
Hindi ako mapakali at hindi makapag-focus ng mabuti sa ginagawa ko. Hanggang sa na-realize ko na mahal ko nga si Apple at hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Apple, Ano ba? Ano naman ang kailangan mo? mag-usap naman tayo. Pauwi ka na ba? Ihatid na kita sa inyo. Akin na yung mga dala mo. Ano ba? Ayoko. Kaya kong sarili ko. Kaya kung pwede lang, umalis ka na sa harapan ko dahil gusto ko nang umalis. Apple, kausapin mo naman ako. Ilang araw na kitang tinetext at tinatawagan pero hindi mo naman ako pinapansin. O at least, alam mo na ngayon yung pakiramdam na binabaliwala. Masakit, di ba? Pero huwag ka mag-alala. Wala yan dun sa sakit na binigay mo sa akin nung iniwan mo ko. Kaya nga nandito na ako eh. Gusto kong pag-usapan ulit natin ang lahat. Apple, handa na ako ngayon. Pwede ba, Caleb? Huwag mo nang mas lalo pa sa aking patunayan na napakasinungaling mong tao. Ano bang gusto mong gawin ko para lang kausapin mo ako, ha? Gusto mo ba lumuhod ako sa harapan mo? Sabihin mo lang, gagawin ko. O sige, gawin mo yan. Baka tadyakan kita. Eh ano? Gusto ko lang naman na mag-usap tayong dalawa eh. Apple naman oh, pagbigyan mo naman ako. Bakit kita pagbibigyan, ha? Para saan? Para paasahin ulit ako? Saktan? Iwan? Ay, wag na lang, Caleb. Hindi na kita kailangan sa buhay ko. Pero kailangan kita. Kayo ng anak natin. Anak ko lang to. Hindi mo to anak. Tinalikuran mo siya, di ba? Kaya anak ko lang to at wag na wag mong aangkinin ang hindi sa'yo. Lalo na't binitawan mo na. Mahal pa rin kita. Mahal? Sa tingin mo maniniwala ba ako dyan sa sinasabi mo? Kapag mahal mo, hindi mo dapat iniiwan. Hindi mo sinasaktan. Hindi mo dapat pinabaliwala. Lahat ng yun ginawa mo, ibig sabihin hindi mo ko mahal. Apple, please. Mag-usap tayo. Ayoko nga sabi. Ano bang hindi malinaw doon? Saka kung talagang seryoso ka, bakit dito mo ako sa kalsada sinusuyo? Bakit hindi sa bahay? Alam ko na. Natatakot ka sa papa ko, di ba? Kasi alam mo, kapag nakita ka niya, bugbog ang abot mo. Hanggang ngayon, no, duwag ka pa rin pala. Abe, aalis ako. Please. Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Bitiwan mo ako! Ayoko mag-iskandalo dito! Madali ka naman pala kausap eh. Huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan ha. Dahil ayaw na kitang makita. Idol, nasaktan man ako sa lahat ng mga narinig ko kay Apple, pero tinanggap ko iyon ng buong buo. Kasalanan ko eh. Nasaktan ko siya ng sobra. Naiparamdam ko sa kanya na baliwala lang siya sa buhay ko. Naramdaman niya na hindi ko siya kayang panindigan, lalo na sa panahong kailangan na kailangan niya ako. Kaya noong sinisigawan niya ako at paulit-ulit pinagtatabuyan, hindi na ako lumaban. Dahil alam ko na nararapat lamang iyon sa mga katulad kong mahina ang loob at walang paninindigan. Mga idol, panay pa rin ang pagsuyo ko kay Apple kahit wala siyang ibang ginawa kundi ang ipagtabuyan ako. Chinachat at tinatawagan ko pa rin siya kahit ni isa doon ay wala siyang sinasagot. Matagal ko na rin namang tinanggap sa sarili ko na hindi na magiging madali na suyuin siya. Kailangan kong sumuot muna sa maliit na butas ng karayom at hindi pa sigurado kung makukuha ko ang gusto ko. Magandang gabi po. Anong ginagawa mo dito? Ang kapal din ng mukha mo magpakita pa dito ah. Umalis ka na. Nakikiusap po ako sa inyo. Gusto ko pong makausap si Apple. Lumayas ka na bago pa kita masaktan. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo, Caleb, kaya umalis ka na! Hindi po ako aalis dito hanggat hindi ko nakakausap si Apple. Hindi ka aalis! Kahit saktan niyo pa po ako. Siraulo ka pala eh! Sa tingin mo gusto ka pang makausap ng anak ko? Pagkatapos mong buntisin at iwan, babalik ka na parang walang nangyari. Pasensya na po. Pasensya, ipinagkatiwala ko sa yung anak ko. Tapos ganito lang yung gagawin mo. Sisirain mo yung tiwala ko sa'yo. Yung kausap niya at galit na galit. Ay! Papa! Tama na po yan! Bitawan niyo po siya!
Magpasalamat ka dumating si Apple. Dahil kung hindi, Pa, tama na po. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Sabi mo kasi, kung talagang seryoso ako sa pagkikipagbalikan ko sa'yo, sa bahay mo kita suyuin. Kaya eto, nandito ako para humingi ng tawad sa'yo at sa papa mo. Umalis ka na. Ayaw kitang makausap. Apple, please, kausapin mo ako. Pakinggan mo naman yung mga sasabihin ko. Kung hindi mo pa rin kayang tanggapin, sige, hindi na kita pipilitin sa gusto ko. Basta mag-usap lang tayo, please. Sige na po pa. Ako na po ang bahala dito. Apple, sigurado kang gusto mong kausapin yung lalaking yan? Baka nakalimutan mo kung anong ginawa niyan sa'yo. Pa, hindi ko po makakalimutan yun. Mas mabuti na rin po itong makapag-usap kami para matapos na po ang lahat. Hindi. Ayoko. Hindi ka makikipag-usap sa lalaking yan. Pa, please naman. Hindi. Ako yung masusunod ngayon. At sinasabi ko, hindi. Please pa. Hayaan niyo po ako naman yung mag-ayos nito. Sige na po, mag-uusap lang po kami. Hindi naman po kami magbabalikan. 10 minuto lang yung binibigay ko sa inyong dalawa. Dapat pagkatapos nun, hindi ko na makikita yung lalaki na yan. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo pa, salamat po. Sa tingin mo ba, sa ginawa mong to, basta na lang mawawala yung galit ko sa'yo? Kahit ibuntong mo pa sa akin lahat ng galit mo. Saktan mo man ako, sampalin o kahit na ano pa. Tatanggapin ko yun. Aminado naman ako na tinalikuran kita na wala akong kwentang lalaki. Pero pinagsisisihan ko na lahat ng yun, Apple. Handa na akong panindigan ka. Caleb, sinaktan mo ko. Nung nagbuntis ako, sobrang baba ng tingin ko sa sarili ko. Pero may sumobra pala doon nung tinalikuran mo ko. Kung alam mo lang kung ano yung hirap na pinagdadaanan ko ngayon. Muntik na akong makunan dahil sa depresyon. Alam mong bawal akong magalit ng sobra o umiyak kasi may sakit ako sa puso, pero anong ginawa mo? Iniwan mo pa rin ako. Gusto mo ba talaga akong patayin? Patawarin mo ako. Natakot lang talaga ako nun. Gulong-gulo pero di ko sinasadya na saktan ka. Alam mo kung gaano kita kamahal. Natuwag lang talaga ako nun. Wala na akong tiwala sa lahat ng mga naririnig ko sa'yo, Caleb. Gustuin ko man pero wala na talaga. Apple, maghihintay ako hanggang sa kaya mo na akong pagkatiwalaan ulit. At sana hayaan mo akong bumawi sa'yo at iparamdam kung gaano kita kamahal. Lahat gagawin ko para lang bumalik ka sa akin Mga idol, ginawa ko pa rin ang lahat para mapatawad ako ni Apple. Araw-araw ko pa rin siyang dinadalaw sa bahay nila, lalo na nung lumalaki na ang tiyan niya. Hindi ako natitinag kahit sigaw at galit ang binibigay sa akin ng pamilya niya. Kahit hindi naman niya tinatanggap, panay pa rin ang pagbibigay ko ng pera para sa mga check-up niya. Hanggang sa unti-unti, nagagawa ko ng kausapin ng mahinahon si Apple. Nasasabi ko na sa kanya ang mga plano ko na hindi na niya ako binabara o sinusungitan. At hindi rin nagtagal, nagkabalikan kaming dalawa. Hindi ko sinayang ang pangalawang pagkakataon na binigay sa akin ni Apple. Parehong pumayag ang mga magulang namin na magsama kami sa iisang bubong para mas mabantayan at maalagaan ko siya. Nagtrabaho ako ng mas mabuti para makapag-ipon sa panganganak niya at sa magiging kinabukasan ng pamilya namin. Sakit ng ulo ko. Eto, uminom ka muna ng gamot tapos magpahinga ka na. Sabi ko naman kasi sa'yo, umalis ka na dyan sa trabaho mo. Parang hindi mo na yata kinakaya yung pagod, parati ka pang kulang sa tulog. Babe, ayos lang ako. Saka halos 6 na buwan na rin ako nagtatrabaho dun, no? Pero parati ka namang pagod kung umuwi. Hayaan mo na. Wala namang trabaho na madali, di ba? Saka ayos lang din, malaki naman ang sahod namin Marami rin akong benefits na nakukuha. Day off mo bukas. Baka pwede namang magpahinga ka, di ba? Hindi rin pwede. Di ba may check-up ka bukas?
Isa pa, bibili tayo ng mga kailangan natin dito sa bahay. Ay oo nga pala no. Sakto rin kasi wala na tayong gagamitin sa paglaba. Baka mamaho yung damit mo kapag iba na yung binili ko. Gusto ko yung Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong kabloom. Sa pag-uwi na lang natin ako magpapahinga. Babe, malapit nang magpasukan. Hindi ka pa ba babalik sa pag-aaral? Hindi na natin kakayanin yun eh. Gusto kong mag-focus muna sa anak natin. Siyempre, ako yung tatay kaya responsibilidad ko muna sa kanya ang uunahin ko. Wow naman. Masarap naman pakinggan nun. Di pa nga siya lumalabas, ang dami ko ng pangarap para sa kanya eh. Una, pag-iipunan ko yung kinabukasan niya. Dapat hindi niya maranasan yung patigil-tigil sa pag-aaral. Tapos, sa isang magandang eskwelahan siya mag-aaral. Lahat ng kailangan niya, ibibigay ko. Teka lang. Bakit puro ko ang naririnig ko sa'yo? Hindi ba pwedeng tayo? Ang gusto ko kasi ako magpo-provide sa pamilya natin. Kaya ang balak ko, pagkapanganak mo, gusto kong bumalik ka sa pag-aaral. Tapusin mo yung course mo. Sino namang mag-aalaga sa bata? Si Ate Ella. 1 taon na lang din naman ang kulang bago ka makagraduate, di ba? Ayos na yun. Basta ang mahalaga, matupad mo ang pangarap mo. Tapos kapag naging maayos na ang lahat, parehas na tayong may ipon, saka naman tayo magpapakasal. Yun ay kung sigurado ka pa sa akin. Ano ka ba? Kahit minsan mo na akong sinaktan, mahal na mahal pa rin kita. Nakakainis na nga minsan eh. Pero, baka ikaw ang hindi na sa akin sigurado kapag nangyari na yun. Ako? Malabo yan. Hindi mangyayari yan, Apple. Talaga lang ha? Tayo mo maniwala. Bakit sa tingin mo ba babalikan kita kung hindi kita mahal? Pwede naman na ang habol mo lang ay yung karapatan mo sa bata, di ba? Apple, pareho ko kayong binalikan ng anak natin kasi parehas ko kayong mahal. Lagi mong tatandaan yan, na kahit anong mangyari, hindi ko na kayo iiwan. Halos mabaliw din ako dahil sa pagkakamaling ginawa ko nun eh. Totoo ba yung mga sinasabi mo? Oo naman. Na-realize ko kasi na wala na akong, alam mo yun, mahanap pa na katulad mo. Mga idol, kahit hindi pa namin nakakasama ni Apple ang anak namin, marami na kaming nabuong pangarap para sa kanya. At pareho kaming determinado na matupad ang lahat ng mga iyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong sumasaya ang pagsasama namin at nagiging sabik kaming makapiling na ang aming munting anghel. Hindi na ako noon makapaghintay na maging isang ama. Kaya lang, biglang may dumating na pagsubok sa amin ni Apple. Napaaga ang panganganak niya noon, kaya agad ko siyang sinugod sa ospital. Magkahalong takot at pagkasabik ang naramdaman ko ng mga oras na yun. Wala akong ibang pinagdarasal noon, kundi sana'y maging ligtas ang panganganak ko. Pero mga idol, hindi yun binigay sa akin ng Panginoon. Ligtas ang anak ko, pero hindi si Apple. Caleb, kanina ka pa nakabantay dito. Hindi naman mawawala ang anak mo. Aalagaan naman nila yan na mabuti. Halika na muna dun sa baba dahil hindi ka pa kumakain. Ayos lang ako, ma. Hindi ako nagugutom. Ay, ilang araw ka nang hindi kumakain ng maayos. Hindi ka na nga nakakapagpahinga ng mabuti. Pati na nga si Apple, hindi mo pa nadadalaw. 1 beses ka lang pumunta sa burol niya. Bukas na ang libing niya. Hindi ko kayang makita siya ng ganun eh. Pero kailangan mo. Ito na yung huling pagkakataon para makita mo siya. Ayoko, ma. Hindi ko kaya. Hindi ko pa nga ako matanggap na wala na siya eh. Na kahit anong gawin ko, hindi na siya babalik. Anak, alam ko na mahirap, pero sigurado naman ako na makakayanan mo lahat ng to. Bakit ba ganun, ma? Bakit si Apple pa? Bakit kung kailan handa na ako sa lahat? Kung kailan masaya na kami ng mga anak namin, saka pa bigla ito nangyari. Ito na ba yung
karma ko dahil sa nagawa ko sa kanila nun. Hindi ko pa ba nababayaran yun? Anak, lahat ng bagay may rason. May rason kung bakit nangyayari yon. Pero di ba ang mahalaga, nabigyan kayo ni Apple ng pagkakataon na magkasama. Naging masaya kayo. Pero bakit hanggang dun lang? Hindi ko alam kung kakayanin ko pa to nang hindi kasama si Apple eh. Sa kanya lang naman ako humuhugot ng lakas ng loob, ma. Kaya mo yan, anak. Kaya mo yan. Alam ng Diyos na kakayanin mo kahit wala si Apple. Kasi nagtiwala siya sa'yo. Hindi, ma. Hindi ko to kaya. Hindi ko to kaya. Naku, huwag mong sabihin yan. Okay, naiintindihan kong nararamdaman mo. Ganyan na ganyan din ako nung namatay ang papa mo. Pero alam mo ba kung ano ang ginawa ko? Nagpakatatag ako kasi kailangan mo ng magulang. Ganyan na ganyan ako noon, anak. Umugot ka ng lakas ng loob sa inyong dalawa ni Apple. Pero paano na kami ngayon? Paano na ako? Nung nagkaiwalay nga kaming dalawa, halos hindi ako mapakali tapos hindi ko na kaya to kasi hindi ko na kaya na hindi siya makikita. Hindi ko siya makakasama. Ano na ngayon, ma? Kahit anong gawin ko ngayon, hindi ko na siya pwedeng makasama, oh. Bakit pa kasi daya ng Diyos na yan, eh? Tana, anak. Tana. Lahat naman ginawa ko. Bumawi ako sa kasalanan na ginawa ko. Dami ko pang pangarap para sa pamilya ko tapos isang gabi lang mawawala na yung lahat ng yun. Naiintindihan ko, anak. Alam ko na masama ang loob mo ngayon. Pero kapag nawala na yung sakit, kapag natanggap mo, maiintindihan mo rin kung bakit nangyayari to. Pero hindi naman yata mangyayari yan, ma. Kahit kailan, hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang nawala sa buhay ko si Apple, eh. Kahit kailan, hindi mawawala itong nararamdaman ko. Mahal na mahal ko yun, eh. Anak, mahal na mahal ka rin ni Apple. Sigurado ako na hindi niya rin gusto ang nangyari. Hayaan mo na, anak. Ang mahalaga, buhay ang anak ninyong dalawa. Sa kanya mo ngayon ibuhos ang lahat ng pagmamahal mo. Hindi na ako nagkaroon ng panahon upang maging mahina dahil sa pagkamatay ni Apple. Kailangan kong maging matatag para sa anak namin. Mabuti na lang at tinulungan ako ng mga magulang namin na alagaan ang munting anghel ng pamilya namin. Si Sophia, ang pangarap na pangalan ni Apple kapag nagkaroon siya ng anak na babae. Kinaya ko kahit na hindi ko nakasama si Apple. Meron akong pangako sa kanya na dapat kong tuparin at iyon ay hinding-hindi ko pababayaan si Sophia. Tuwing gabi, kinakausap ko siya sa mga dasal ko. Humihingi ng gabay at sana'y parati niyang ibulong sa akin kung ano ba ang mga dapat kong gawin. Maglilimang taon na ngayon ang anak kong si Sophia. 1 taon na lang, may elementary na ako. Kaya dapat lang na mas lalo ko pang galingan sa buhay dahil meron akong mabait at mapagmahal na anak. Nang dahil kay Sophia, naging tama ang landas na tinatahak ko. Mga idol, maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataong makapagbahagi ako ng kwento sa inyo. Hanggang dito na lamang, Caleb.